Sabihin ko sa inyo agad, kung ikaw ay Lakers fan, may isang bagay na kailangan nating pag-usapan ngayon at baka hindi mo ito gusto marinig. Ang Lakers, sa lahat ng puwang na kailangang punan sa roster nila ngayong off-season, ang center spot pa rin ang pinaka-madalas na tinatanong. Pero bago tayo pumunta doon, gusto kong linawin muna sa inyo kung bakit hindi ito ang pinaka-importanting problema. At bakit, sa kabila noon, may isang pangalan na hindi ko maalis sa isip ko. Kung susundin natin ang mga usap-usapan ngayon, mas kailangan pa rin ng Lakers ang tinatawag nating point of attack defender. Yung taong kayang harangin ang pinaka-mabilis at pinaka-mapanganib na guard ng kalaban. Kailangan din nila ng isang starting caliber wing. Dalawang pangalan ang paulit-ulit na naririnig natin dito. Pero ang tanong, paano kung habang hinahabol nila ang mga pwestong ito, may bukas na daan din para makakuha sila ng malaking sentro? Hindi ba't dapat lang nilang sunggaban ito? Dito papasok ang kwento natin ngayon. Ang problema kasi hindi basta-basta ang pagbukas ng roster spot. Ang Lakers, sa totoo lang, dalawa lang ang puwang na kaya nilang bukasan ng komportable. Kung dalawa lang ang mabubuksan mo, mas malamang na doon mo gastusin ang dalawang puwang na iyon sa isang veteran forward at isang backup big, mga taong pwede mong kunin sa minimum contract. Pero kung gusto mo talaga ng mas malaking pagbabago, kunwari isang starting wing kasabay ng isang sentro, kailangan mong mag-alok ng trade. At doon nagiging komplikado ang lahat. Ang pinaka-realistikong senaryo, isang shooter mo, kasabay ng isang defensive-minded forward, ipapalit mo sa isang mahusay na power forward mula sa kabilang koponan. Sabay-sabay na tinutulungan mo silang magbukas ng puwang, kaya naman may idinaragdag ka pang draft pick bilang pasasalamat. Sa ganoong paraan, biglang bukas na ang dalawang puwang mo, sapat na para makuha mo ang parehong wing na gusto mo at isang bagong big man. Ito, sa tingin ko, ang pinakamalaking prioridad talaga ng Lakers ngayong off-season. Hindi ang center, kundi ang paraan kung paano sila makakalikha ng espasyo para sa maraming pagbabago ng sabay-sabay. Ngayon, totoo, magandang bagay kung magkakaroon sila ng tunay na 7 talampakang sentro. Isang taong hindi mo kailangang asahan ng sobra ang kasalukuyang backup nilang malaki. Bilang third big, mahusay siya. Bilang second big, bilang pangunahing backup, hindi ko paborito, pero okay lang naman siya. Sinabi ko na ito dati, at oo, mahusay pa rin siyang rebounder at defender. Pero narito ang katotohanang madalas nating nakakalimutan. Sanay na tayo ngayon isipin na ang backup center ay dapat may malaking papel sa koponan. Sa totoo lang, karamihan sa mga backup, kapag healthy ang starting big nila, 15 minuto lang ang nakukuha bawat gabi. Malamang mas madalas nating makikita ang isa pang malaking forward na naglalaro sa posisyong sentro sa mga oras na iyon. Kaya, sa totoo lang, okay lang talaga ang setup nila kahit hindi pa sila kumuha ng bagong sentro. Pero, at malaking pero ito, kung may paraan silang makakuha ng sentrong akmang-akma sa papel na kailangan na hindi naman makakasagabal sa ibang malalaking kilos nila, edi bakit hindi? At dito, mga kaibigan, papasok na ang pangalang gusto kong pag-usapan, Jericho Sims. Bago pa man tayo pumunta sa mga numero, gusto kong ikwento sa inyo ang buong kwento kung paano tayo napadpad dito. 2.8 lang na milyon ang sweldo ni Jericho Sims. Teknikal, kayang-kaya lang ng Lakers na kunin ito ng walang kapalit. Pero syempre, kailangan pa rin nilang magpalabas ng iba pang manlalaro para gumana ang trade sa ilalim ng mga patakaran. Ano ba talaga ang idinudulot ni Jericho Sims? Laki, bilis, depensa. Ang kakayahang tumalon
ng mataas para sa mga lob pass. At kung babalikan natin ang usapan, matagal na akong may paniniwala na siya ang tipo ng manlalarong titigil lang manood habang lumalaro kasama ang isang world-class na playmaker. Naaalala ko pa noong free agent siya, sinabi ko na noon, dapat talaga subukan ng Lakers na kunin siya. Sa kasamaang palad, doon pa rin siya nanatili noon at pinili niyang gamitin ang kanyang player option. Bago pa man ang mga sunod-sunod na trade na naganap. Kaya ngayon, heto ang tunay na hamon. Saan ba talaga siya papasok kung sakaling ilipat sila ng Lakers? Marami sa inyo siguro ang mag-iisip. May Miles Turner na sila, di ba? Oo, tama. Meron talaga silang Miles Turner. Meron din silang isa pang malaking manlalaro na pwedeng ilagay paminsan-minsan sa sentro. Pero hindi lang doon nagtatapos. Meron pang 3 o 4 na iba pang manlalaro sa roster na kayang tumayo sa posisyong iyon. Mga batang manlalarong mataas ang tingin sa kanila ng koponan. Kaya ang totoong tanong, gagamitin ba talaga nila ang lahat ng mga batang manlalarong ito? O may puwang pa rin para sa isang veteranong tulad ni Jericho? At dito papasok ang pinakamahalagang tanong sa buong kwentong ito. Ano ba talaga ang kapalit? Kailangan ba nilang ibigay ang lahat? Ang totoo, ang lahat ng ito ay depende sa isang bagay. Ano ba talaga ang plano ng kabilang koponan? Kung bukas sila sa isang simpleng trade, isang shooter kapalit ni Jericho, hindi ako magugulat kung tumuloy ang deal. Siguro may kasamang isang huling round na draft pick bilang pampalubag loob. Pero kung hihingi sila ng mas malaki pa rito, sa totoo lang, mas mabuting lumayo na lang. Kung sakaling makuha siya sa halagang katumbas lamang ng isang late draft pick, hindi ko ito kokontrahin. Sa palagay ko, malaking pagbabago siya kumpara sa dating backup center ng Lakers noong nakaraang season. May potensyal siyang magdulot ng tunay na epekto. Ngayon, bago tayo pumunta sa mga numero, kung nagugustuhan mo ang klaseng usapang ito, saludo ako kung ibabahagi mo ito sa kaibigan mong Lakers fan din. Marami pang darating na kwento tungkol dito, kaya sundan lang natin. Balik tayo sa laro. 27 na taong gulang si Jericho Sims. Akma pa rin sa timeline ng koponan. Sa katawan niya, 6 na talampakan at 10 pulgada ang taas. May layo ng braso na umaabot ng 74 na pulgada kapag nakasapatos. At 250 libra ang bigat. At kapag pinag-uusapan natin ang kanyang talon, 44 na pulgada ang taas ng vertical jump niya. Isipin niyo iyon. Isang taong ganoon kalaki, pero kayang lumipad ng ganoon kataas. Nakita na natin ito sa mga highlight niya noong nasa kabilang koponan pa siya. Mga sandaling biglang sumasabog siya papunta sa ere at pinapaslang ang bola pababa sa ring. May kaparehong athleticism siya ng isang naunang backup center ng Lakers, pero mas malaki at mas matipuno ang katawan. At bukod sa kanyang kakayahang tumalon, may kakayahan din siyang harangin ang mga shot at magbigay ng tunay na proteksyon sa paligid ng ring. Pero, at seryoso ako rito, anong kapalit ang tama? Hindi ko iisipin ang pagbibigay ng 2 mahahalagang draft pick para lang sa isang manlalarong minimum contract lang naman ang sweldo. Kung inisip mo, malamang mananatili pa rin siya sa dati niyang koponan kung hindi lang niya pinili ang player option niya. Pero heto na tayo, at kung talagang bukas sila sa negosasyon, sasabihin ko, sige, tara, pag-usapan natin. Ngayon, tignan natin ang mga numero para may batayan tayo bago tayo humusga. Nakalaro siya sa 67 laro noong nakaraang season, 11 sa mga ito bilang starter.
Umaabot lang siya ng 11.7 minuto bawat laro. Hindi siya kadalasang tinatawagan para sa malaking papel. 2.8 beses lang siya sumusubok mag-shoot bawat laro. Ang totoo, cleanup crew lang talaga ang papel niya. Ang taong nandoon para linisin ang labi ng laro, hindi para maging bida. 78.4% ang shooting percentage niya sa loob ng court. Mataas talaga. Pero dapat malinaw sa atin, hindi siya taong gagawa ng 3 puntos. Kung hinahanap mo yon sa kanya, malungkot akong sasabihin, hindi mo makikita rito. Sa rebounds, 5.5 bawat laro, kasama ang 2.2 offensive rebounds. 2 assists, kalahating steal, kalahating block, at 5 puntos bawat laro. Sa madaling salita, isang manlalarong sumasagot lamang sa mga simpleng bagay. Puntos, rebound, konting tulong sa depensa. Wala nang iba pa. Pero heto ang bagay na gusto kong markahan sa inyo bago tayo tumuloy. Tignan natin kung ano ang mangyayari kung bigyan siya ng mas malaking papel. Kung kunin natin ang kanyang mga numero at i-project sa 36 na minuto, 9 na puntos, 10 rebounds, halos 3 assists, kalahating steal, kalahating block. Hindi ba maganda yon? Hindi siya nakakamanghang elite pero malayo rin ito sa masama. At tandaan, hindi pa natin nakikita kung ano siya kapag katabi niya sa court ang isang tunay na superstar na playmaker. Ibang usapan iyon. Meron pa siyang karanasan sa playoffs. Sa unang koponan niya, nakalaro siya ng 5 minuto bawat laro sa 5 laro, iisa lang ang shot attempt niya bawat laro, pero perpekto ang shooting niya doon. Sa pangalawa niyang koponan, mas mahaba ang minuto, halos 12 minuto bawat laro sa 5 laro. At muli, perpekto ang shooting percentage niya. Kung babalikan natin ang mga numerong iyon at i-project sa buong laro, nakakagulat ang resulta. 9 na puntos, 12.5 rebounds at may block pa. Video game na numero, sabi nga, kaya sa huli, hindi ko ito ikakaila, may nakikita akong tunay na potential dito. Pero gaya ng laging sinasabi ko, ang tanong ay hindi kung magaling ba siya. Ang tanong ay, magkano ba ang tamang presyo para sa isang manlalarong ganito? At yan, mga kaibigan, ang sandaling talagang magpapasya kung magiging bahagi siya ng bagong kabanata ng Lakers o mananatiling isa lamang sa mga paano kung ng off-season na ito. Kaya heto ang tanong ko sa inyo. Kung ikaw ang nasa pwesto ng Lakers, gagawin mo ba ang trade? Ilalagay mo ba ang tiwala mo kay Jericho Sims o may ibang direksyon ka pang gustong tahakin? Isulat nyo sa comment section. Gusto ko talagang malaman ang saloobin ninyo. Kung natutuwa kayo sa klaseng pag-aaral na ito, kung tila nagbukas ito ng bagong pananaw para sa inyo tungkol sa Lakers, huwag kalimutang mag-like at kung hindi pa kayo nakasubscribe, ngayon na ang tamang oras. I-on din ang notification bell para hindi kayo mahuhuli sa susunod na kabanata ng kwentong ito. Salamat sa panunood at hanggang sa muli.